Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3071. Sa Enchanted Cake, ang punong himpilan ng Longevity Alliance. Si Willette na nakapasok na sa ranggo ng Quasi-Royal Celestial ay tumungala sa langit at bahagyang madilim ang mukha habang pinagmamasdan ang dugo na pulang kalangitan na may halong itim na liwanag. Katabi niya si Amethyst na isa ring Quasi-Royal Celestial na may pag-aalala na nagsabi kay Willette na si Severin ay nasa seclusion na ng 100 taon at hindi pa lumalabas, at ang buong kaharian ay sumasabog sa madilim na kaguluhan. At kung hindi siya lalabas agad ay natatakot siyang ang kanilang rehiyon ay matulad sa West Region. Ang spiritual energy at mga batas ng langit at lupa sa Blue Celestial Realm sa wakas ay bumalik sa parehong antas noong sinaunang panahon matapos ang banggaan ng orihinal na Celestial Realm at Devil Realm 100 taon na ang nakalipas. Sa panahong ito ang mga cultivator sa buong realm ay nakaranas ng pagtaas ng oportunidad sa cultivation. Maraming Supreme Paragons ang nakaunawa ng mga batas ng langit at lupa upang makaabot sa Celestial Realm. Dagdag pa rito maraming Celestials ang nakaunawa ng misteryo ng kanilang sariling batas at lumakad sa ilog ng panahon na binabalikan ang nakaraan kasalukuyan at hinaharap na sarili upang maging Quasi-Royal Celestial. Dahil sa mga alchemical pills mula sa Chaotic Peach at iba pang milagrosong bagay tulad ng Aether Golden Pill at Destiny Dew na iniwan ni Severin, ang Longevity Alliance ay mabilis na umunlad sa loob lamang ng ilang dekada at naging kapantay ng mga matatag na puwersa. Sa sandaling yun maliban kay Severin, ang Longevity Alliance ay may 7 Quasi-Royal Celestial. Sila ay sina Adrian, Amethyst, Reynold, Willette, Jackson at Lumino na pawang dating mga semi-immortals mula sa Blue Realm. 50 taon na ang nakalipas ininom nila ang Aether Golden Pills na ibinigay ni Severin at matagumpay nilang nakuha ang kanilang nakaraang sarili at umangat sa ranggo ng Quasi-Royal Celestial. Isa pang Quasi-Royal Celestial ay ang kakaibang matandang lalaki na unang pwesto sa True Dragon Board. Pagkatapos bumalik ni Severin mula sa Chaotic Void sa Longevity Alliance ang matandang lalaki ay sumali rin at naging honorary elder. Tungkol sa mga Celestial Cultivators ang kanilang bilang ay mabilis na tumaas sa nakalipas na 100 taon at umabot sa humigit 200. Kabilang dito ang mga asawa ni Severin at pati na rin si Lumino, Jackson, Allen at iba pa na umabot na sa Celestial Complete Stage. Sa kabuuan may humigit 10 nasa Celestial Complete Stage, 30 nasa Celestial Later Stage, 50 nasa Celestial Mid Stage, at mahigit 100 nasa Celestial Early Stage. Isa sa pinakakapansin-pansin na grupo ay ang mga cultivator mula sa Sky Blue Sect, lalo na ang mga leader ng 12 Zodiac Halls na naging makapangyarihang Celestials. Dagdag pa rito napakaraming disipulo na hindi pa Celestial. Dahil ang teritoryo ng Longevity Alliance ay sumasaklaw sa buong Blue Celestial Realm na may bilyong-milyang lawak, at dahil kay Severin na isang makapangyarihang Royal Celestial, ang kanilang reputasyon ay tumaas na noon pang 1 siglo. Ang mga disipulo sa ilalim ng Longevity Alliance ay umabot sa halos 10 milyon na ginagawang napakalakas na organisasyon sa Celestial Realm. Karaniwan si Amethyst na dating leader ng Grundy Uno Sacred Land ay dapat masaya sa masiglang kalagayan ng Longevity Alliance. Ngunit hindi na siya masaya dahil 70 taon na ang nakalipas ang Devil Realm ay tuluyang sumanib sa Celestial Realm at sa simula ng Blue Celestial Realm, ang mga extraterrestrial races ay naglunsad ng Dark Mayhem. Ang walang kapantay na digmaang ito ay umabot mula West Region hanggang Nov Divum Palace at kumitil ng napakaraming buhay. Ang Blue Realm ay nasa gilid ng Eastern Sea katabi ng Eastern Domain. Ang Eastern Domain ay halos hindi na nakakapit. Maaaring maapektuhan ng Blue Realm ng mga extraterrestrial races kung hindi agad lalabas si Severin. Ito ay sitwasyon na ayaw makita nina Adrian at ng iba pa. Dahil pinaghirapan nilang itayo ang Longevity Alliance, at magiging nakakalungkot kung masisira ito ng extraterrestrial races. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan. Sa mahabang digmaan na ito ang mga pangunahing puwersa ng Celestial Realm at extraterrestrial races ay naging magkalaban na walang pag-urong. Ito ay buhay o kamatayan.
Maaaring sila ay maubos o magsumikap upang makamit ang pagkakataon. Sa loob ng liblib na training room ng courtyard, si Severin na nagmumuni-muni tungkol sa Heavenly Heart Imprint ay narinig ang pag-uusap nina Adrian at Amethyst sa pamamagitan ng kanyang divine sense na nakalabas. Tahimik niyang inisip kung ang mga extraterrestrial races ba ay talagang papalapit ng papalapit. Sa pag-iisip na ito, binawi niya ang kanyang divine sense at pinutol ang pakiramdam ng kanyang primal spirit sa Heavenly Heart Imprint. Sa loob ng training room, si Severin na tila inukit sa kahoy o hinubog mula sa putik ay biglang nagmulat ng mga mata. Kumislap ang divine light sa kanyang mga mata na parang dalawang makinang nakalawakan at nakakahilo itong pagmasdan. Maraming great paths ang kumikislap sa kanyang maitim na mga mata na tila maraming universo ang bumabagsak at muling isinilang sa isang kisap mata. Matapos ang 100 taon ng seclusion, si Severin ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Wala na ang dating nakaka-intimidate na presensya niya at sa halip ay tila natural na siya at nakaayon sa great path. Bukod pa rito kahit sino pa ang gumamit ng divine sense ay hindi mararamdaman ang kanyang aura. Ang pagkakaibang ito ay parang isang hamak na langgam na tumitingin sa malawak na langit at lupa na nararamdaman ang kadakilaan ngunit hindi nauunawaan ang dahilan. May tuwa sa mga mata ni Severin habang pinagmamasdan ang complete stage ng space-time path na kanyang napagtagumpayan. Ngunit agad din siyang napabuntong hininga. Mula nang makuha niya ang pangalawang Heavenly Heart Imprint, 100 taon na ang nakalipas ay tuloy-tuloy ang kanyang seclusion ngunit ngayon na ang extraterrestrial races ay papalapit na at umabot na sa Eastern Domain, wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumabas. Inisip niya na kung mayroon pa siyang 100 taon ay maaaring maunawaan pa niya ang misteryo ng quasi-celestial region. Ang tulong ng Heavenly Heart Imprint ay napakahalaga sa kanyang cultivation, dahil dito niya ganap na napino ang space-time path at napaangat ang kanyang inner world sa antas ng top-grade realm sa loob ng Middle Thousand Worlds. Ang kanyang lakas ay umabot sa Royal Celestial Complete Stage. Sa isang kaisipan lamang ay kaya niyang lumikha o sirain ang napakaraming nilalang. Hawak niya ang universo at nakikita ang nakaraan at hinaharap at nanginginig ang tadhana sa kanyang kapangyarihan. Kasama ang kanyang Loren Divine Blade, siya ay halos walang kalaban sa kaparehong antas. Ngunit mayroon pa ring maliit na agwat sa kanya at sa quasi-celestial region. Sa loob ng 100 taon ng kanyang primal spirit ay naglakbay sa ilog ng panahon at sa mga sinaunang panahon upang mahanap ang paraan ng pag-abot sa antas ng celestial region. Ang Celestial King ay master ng isang great path samantalang ang Celestial Regent ay master ng 3,000 great paths. Hindi niya maiwasang isipin kung ilang panahon ng cultivation at pag-unawa ang kailangan upang maabot ito. Alam niya na kahit ang dalawang quasi-celestial regent ng extraterrestrial races ay hawak lamang ang humigit 1,000 paths kaya makikita kung gaano ito kahirap maabot. Matapos mag-isip ay nilinaw ni Severin ang kanyang isipan at nawala sa training room. Sa sumunod na sandali ay tahimik siyang lumitaw sa tabi nina Amethyst at Adrian. Alam niya na kailangan niyang maging handa laban sa extraterrestrial races dahil papalapit na sila sa Eastern Domain kung saan naroon ang mga teritoryo ng Ingeni Paradise at Clearwind Sect. Dahil may divine pact siya sa dalawang Royal Celestial ay nararapat lamang na tulungan niya sila. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nilang pangunahan ang pagpunta upang tumulong sa Eastern Domain. Nagulat sina Amethyst at Adrian sa biglang paglitaw ni Severin sa likuran nila na parang walang ingay. Pareho silang quasi-royal celestial ngunit wala silang naramdaman ng pagdating niya. Nang maramdaman ni Amethyst na ang aura ni Severin ay parang mortal lamang ay labis siyang natigilan. Dahil dapat ay nakakaramdam siya ng pressure mula sa Royal Celestial ngunit wala siyang naramdaman. Sa ganitong antas, malinaw na ang kanyang cultivation ay mas mataas pa sa kanila. Sa gulat na ekspresyon ay tinanong ni Amethyst kay Severin kung ano na ang antas ng kanyang cultivation ngayon. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Amethyst ay sinabi ni Severin na may bahagyang pagkainip, "Nasa Royal Celestial Complete Stage lang ako. Are you sure na hindi ka palampas sa Royal Celestial level?" Lumaki ang mga mata ni Amethyst at napalunok ng mariin, hindi makapaniwalang si Severin ay Royal Celestial pa rin. Pakiramdam niya ay mas matindi pa ang shock na ito kumpara noong huli niyang makaharap si Sokya.
Siya mismo ay nasa antas na quasi-royal celestial na. Ang terminong quasi-royal celestial ay may salitang royal celestial pa rin at nagbibigay ng ilang kapangyarihan ng royal celestial matapos makuha ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na sarili kaya ang pananaw niya sa royal celestial ay dapat halos magkapareho. Ngunit ang ganitong paniniwala ay tila hindi gumagana kay Severin. Malamang ay hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay kung makalaban niya si Severin. Dahil dito ay natural lamang ang matinding pagkabigla niya. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay at sa harap nila ay lumitaw ang isang pool ng Sky-Earth spiritual liquid sa kawalan. Lumitaw din ang ilang kumikinang na dahon ng tsaa mula sa wala. Nang magsama ang mga ito ay naglabas ng nakakapreskong halimuyak, at sa ilang sandali ay naging isang tukor ng mabangong tsaa sa kamay ni Severin. Gamit ang kanyang kakayahang lumikha ng bagay mula sa wala ay ginamit niya ang kanyang enerhiya upang magbuhos ng gintong tsaa para kina Amethyst at Adrian. Pagkatapos ay sinabi niya ng kalmado na mahalaga sa kanya ang Ingeni Paradise, kaya sasama siya sa kanila. Nagkunot ng noo si Amethyst at nagsabi, "Severin, bakit hindi ka nalang manatili dito at kami at ilang matatanda na lang ang pumunta?" Ang sitwasyon sa buong Celestial Realm ay hindi mahulaan at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kahit sa teritoryo ng Longevity Alliance ay may mga nagkakalat na extraterrestrial celestials na nagpapasimula ng kaguluhan. Kaya kung magpapakita si Severin sa Eastern Domain ay maaaring samantalahin ito ng mga kalaban upang salakayin ang Longevity Alliance. Naintindihan ni Severin ang pag-aalala ni Amethyst, ngunit hindi siya magpapahinto sa pagpunta sa Eastern Domain. May pakiramdam siya na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa kanya ng isang pagkakataon. Hindi niya matukoy kung anong pagkakataon ngunit kailangan niya itong puntahan. Nang makita ang kanyang determinasyon ay hindi na rin nagpumilit si Amethyst at sa huli ay tumango. Ininom niya ang tsaa sa isang lagok at naramdaman ang pagputok ng batas at spiritual energy sa loob ng kanyang katawan. Agad siyang umalis upang tipunin ang mga disipulo. Makalipas ang ilang sandali ay nakatayo si Severin sa unahan ng isang spiritual boat sa ibabaw ng Longevity Alliance. Sa likuran niya ay sina Amethyst, Rinald, Wallet at halos 50 celestial na may magalang na tindig. Sa kabuuan sila ay isang puwersa na kinatatakutan kahit sa Celestial Realm. "Tara na," sabi ni Severin. Sa isang kaisipan ay pinakawalan niya ang malakas na kapangyarihan ng space-time path mula sa kanyang katawan na bumalot sa buong spiritual boat. Sa sumunod na sandali ang Mar-Ingel na spiritual boat ay nawala sa himpapawid ng walang bakas. Habang dumadaan sa walang katapusang lagusan ng oras at espasyo ay nakita nila ang mabilis na pagbabago ng tanawin sa ibaba. Sa loob lamang ng isang kisap mata ay narating nila ang Eastern Domain. Ang kalangitan sa malawak na Eastern Domain ay madilim na tila natatakpan ng walang katapusang maitim na ulap. Ang hangin ay malamig at mabigat na parang taglagas at may dalang malakas na amoy ng dugo na nakakasuka. Ang buong Eastern Domain ay hindi na katulad ng dati nitong karangyan. Ang lahat ay wasak-wasak. Ang mga bundok, ilog, at lupa ay magulo at nagkakahiwa-hiwalay. Nakatayo sa unahan ng bangka, tinanaw ni Severin ang tanawin ng walang emosyon ang mukha. Sa panahong iyon, hindi lamang ang Eastern Domain ang nahaharap sa ganitong sitwasyon sa Celestial Realm. Ang Heavenly Palace sa ibabaw ng Novdivum Palace, bilang pinakamakapangyarihang puwersa sa Celestial Realm, ay naging sentro ng atensyon matapos sumiklab ang Dark Mayhem. Labis na nahirapan sina Lawrence at Libra sa pinagsamang pag-atake ng ilang extraterrestrial Royal Celestial. Kahit nakatiis sila ng mahigit 100 taon, nanatiling delikado ang kanilang kalagayan. Hindi mabilang na buhay ang nawala o nasugatan sa malalawak na teritoryo ng West Region at Southern Domain dahil sa Dark Mayhem. Kumpara sa mga lugar na ito, mas maayos pa ang sitwasyon sa Eastern Domain. Umiling si Severin at pinaggana ang malawak niyang divine sense sa loob ng kanyang upper energy core na agad sumaklaw sa buong Eastern Domain upang masuri niya ang kalagayan ng buong lugar. Di nagtagal, napansin niya si Creatia na gaskosan ang itsura sa itaas ng Clearwind Sect habang gumagamit ng mga spell upang labanan ang pag-atake. Sa itaas ng Clearwind Sect, may nakatayong matipunong lalaki na parang tore sa isang pulang landas.
Napapalibutan ito ng divine light at ang nakakatakot nitong aura ay tila tumatagos sa langit at yumunig sa lupa. Habang pinagmamasdan ng extraterrestrial Royal Celestial na marahas na umaatake sa Clearwind Sect, lumingon si Severin kay Amethyst sa likuran niya at nagsabing, "Sandali lang at babalik ako." Sa isang iglap, binalot niya ang sarili sa space-time path at naglaho sa hangin. Nang muli siyang lumitaw, nasa itaas na siya ng Clearwind Sect. Ang extraterrestrial na Royal Celestial na malapit nang wasakin ang depensa ng sekta gamit ang napakalakas na divine power ay nagulat sa biglaang pagdating ni Severin. "Severin, ikaw ba ay makikialam din sa usapin ng aming extraterrestrial races?" Nagulat ang extraterrestrial Royal Celestial dahil hindi niya maramdaman ang aura ni Severin ngunit hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Pinatatag niya ang sarili at hinarap si Severin ng may galit. Samantala, tiningnan ni Creatia si Severin na parang isang tagapagligtas. Dahil sinakop ng extraterrestrial races ang West Region at Southern Domain dulot ng Dark Mayhem, hindi mabilang na mga nilalang ang tumakas papunta sa Eastern Domain. Kalaunan, hinabol sila ng extraterrestrial races at pati si Troby ay sumama sa pagtugis. Si Creatia na nagsasanay sa Principle of Destiny at hindi bihasa sa pakikipaglaban ay agad humingi ng tulong kay Lawrence sa Novdivam Palace sa gitna ng laban kay Troby, na umaasang may darating na tulong mula sa Heavenly Palace. Ngunit matapos maghintay ng ilang taon, walang dumating mula sa palasyo, si Severin ang hindi inaasahang lumitaw, na tila isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pagdating sa Clearwind Sect at marinig ang mga banta ni Troby, malamig nang umiti si Severin at sinabing, "Karapat-dapat ka bang maging kinatawan ng extraterrestrial races?" Kung 100 taon ang nakalipas ay maaaring natakot si Severin sa ganitong banta ni Troby. Matapos ang 100 taon ng pagsasanay, lubos na nagbago ang lakas ni Severin. Sa sandaling iyon, taglay niya ang kapangyarihan ng isang Royal Celestial sa complete stage. Hindi kalabisang sabihin na wala siyang katapat sa kanyang antas, kaya napakadali lamang para sa kanya na talunin ang isang tulad ni Troby. Sa isang iglap, ginawa ni Severin na parang kuko ang kanyang mga daliri at bahagyang kumurot patungo kay Troby. Hindi mabilang na divine light ang sumabog sa kanyang palad at ang space-time path ay agad na dumagan pababa. Sa loob lamang ng ilang sandali, tinamaan ang katawan ni Troby at nagsuka siya ng dugo. "Ikaw ay isang Royal Celestial sa complete stage." Doon lamang napagtanto ni Troby na nakatagpo siya ng kalaban na hindi niya kayang talunin. Sa takot, siya ay sumigaw at agad na nagtangkang tumakas. Iniutos ni Severin ng walang emosyon, "Iwan mo ang dala mo." Bahagya niyang naramdaman na ang kanyang pagkakataon ay kaugnay ni Troby. Pagkarinig nito, tumingin si Troby kay Severin ng may matinding takot, pagkatapos ay walang pag-aatubiling itinapon ang isang piraso ng spiritual root at tumakas sa pinakamabilis na bilis. Kabanata 3075. Hindi na hinabol ni Severin si Troby. Tutal, lubusan na itong natakot sa kanya. Sa isang magaan na pag-abot ng kanyang kamay, ipinatawag ni Severin ang piraso ng spiritual root sa kanyang harapan. Laking gulat niya nang makita na kasing kapal ito ng hinlalaki at naglalabas ng isang Clearwater aura habang ang anyo nito ay kahawig ng divine beast na Black Turtle. Isa itong piraso ng 4 Elements Divine Tree, bulalas ni Severin sa pagkagulat. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ng pagkakataon sa Eastern Domain, ang 4 Elements Divine Tree pala ito. Sa hawak niyang piraso, nakumpleto na ni Severin ang 3 sa 4 na 4 Elements Divine Tree. Ang natitira na lamang ay ang huling piraso na kumakatawan sa Vermilion Bird upang mabuo ang kumpletong anyo ng 4 Elements Divine Tree. Ang kumpletong anyo ng 4 Elements Divine Tree ay nasa unang ranggo sa listahan ng Spiritual Root. Hindi lamang kayang lumikha ng 4 na divine weapon na maihahambing sa Ultimate Celestial Weapons ang punong ito, kundi maaari rin itong magluwal ng isang 4-element formation. Matapos niyang ligtas na maitago ang piraso ng 4 Elements Divine Tree sa kanyang inner world, ibinaling ni Severin ang kanyang atensyon kay Creatia na natulala. Si Creatia, na nakabuka ang bibig, ay nanatiling nakatigil sa matinding pagkabigla. Hindi niya maunawaan ang kanyang nasaksihan, si Troby, isang Royal Celestial na naglilinang ng Dark Path,
ay napuksa ni Severin sa isang hampas lamang. Ang mabilis na pagtatapos ng laban ay nag-iwan kay Cretia na hindi makapaniwala. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong kabilis na resulta sa isang labanan. Nang mawala ang unang pagkabigla, napagtanto niya kung gaano kalaki ang inunlad ni Severin kumpara sa nakalipas na 100 taon. Ang mga salita ni Troby tungkol kay Severin na nasa complete stage ng Royal Celestial ay umalangaw sa isipan ni Cretia na parang isang nakakatakot na himig. Salamat Severin sa pagligtas ng aking buhay, sabi ni Cretia na halatang may pasasalamat sa kanyang tinig nang makabawi siya sa sarili. Tinitigan ni Cretia ang gwapong binata sa kanyang harapan na may halong pait ang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maitatangging inggit. Kamakailan lamang, humigit kumulang 200 taon na ang nakalipas, nakapasok si Severin sa celestial level, na napakaliit na bahagi kumpara sa tagal ng kanilang pagsasanay, ngunit sa bawat pagkikita nila ay lalo siyang nakakagulat. Nakaramdam si Cretia ng paninikip ng dibdib habang pinagmamasdan si Severin na hawak ang piraso ng Four Elements Divine Tree. Magkahalong emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit siya walang tigil na hinabol ni Troby ay dahil naramdaman nito ang presensya ng isang piraso ng Four Elements Divine Tree sa kanyang katawan. Ang piraso ng Four Elements Divine Tree na kumakatawan sa Vermilion Bird na nasa pagmamay-ari ni Cretia ay nakuha niya ng nagkataon sa kanyang paggalugad sa isang lihim na lugar. Hindi niya inakala na ito ay halos maging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang mapagtanto ni Cretia na dumating din si Severin para sa piraso ng Four Elements Divine Tree, sandali siyang nag-alinlangan bago muling naging kalmado ang kanyang mukha. Gumawa siya ng isang mahirap na desisyon. Kasabay nito, pinakalma niya ang sarili sa loob-loob niya na kahit ibigay niya kay Severin ang piraso ng Four Elements Divine Tree, 2 pa lamang ang magiging bahagi nito. Ang pagkuha ng kumpletong anyo ng Four Elements Divine Tree ay maaaring tumagal ng napakahabang panahon, kaya ang paghawak dito ay maaaring hindi kapaki-pakinabang at baka magdala pa ng problema. Mas mabuti pang ibigay na lamang ito. Severin, ang mga kayamanan ay laging napupunta sa karapat-dapat. Nagkataon na mayroon akong piraso ng Four Elements Divine Tree at ngayong araw ay ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Cretia. Pagkatapos noon, marahang itinaas ni Cretia ang kanyang kamay at isang piraso ng Four Elements Divine Tree na kumikislap sa makulay na enerhiya ng batas ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagulat si Severin sa hindi inaasahang regalo. Inakala niyang ang kanyang pagkakataon ay nasa piraso lamang na hawak ni Troby. At hindi niya inaasahan na mayroon pang isa si Cretia na piraso ng Four Elements Divine Tree. Malugod na tinanggap ni Severin ang alok ni Cretia at inabot ang sanga na may taglay na apoy ng Vermilion Bird attribute. Sinabi niya kay Cretia nang may tuwa na nagkataon na kailangan niya ito at hindi maganda ang asal ang tanggihan ang ganitong kabutihan, kaya maraming salamat dito. Ang mapagkunwaring asal na ipinakita ni Severin ay nagdulot ng kirot sa puso ni Cretia. Natagpuan niya ang sanga sa gitna ng mga guho ng sinaunang Celestial Realm matapos siyang maging Royal Celestial. Matagal na panahon na itong kasama niya, ngunit napunta rin ito sa kamay ng iba. May malungkot na ngiti na nagpaalam si Cretia kay Severin. Masayang itinago ni Severin ang lahat ng piraso ng 2 spiritual branches sa kanyang inner world. Nang magsanib ang mga ito sa Four Elements Divine Tree ay tila nagising ang pinagmulan ng lahat. Sa loob ng kanyang inner world ay nagkaroon ng umiikot na hangin, mga ulap na rumaragasa, kumikislap na kidlat at dumadagandong na kulog. Isang gintong chaotic divine light ang sumabog mula sa lupa at umakyat sa kalangitan. Sa itaas ay lumitaw ang mga landas na kumakatawan sa Wildfire, Clearwater, Heptagold at Thunderlow at ibinuhos ang kanilang kapangyarihan sa Four Elements Divine Tree. Sa loob lamang ng ilang sandali na silayan ni Severin ang mabilis na paglaki ng puno. Ang puno ay tila haligi na sumusuporta sa langit at ang mga sanga nito ay sumasaklaw sa napakalawak na kalawakan. Ang mga dahon nito ay kumikislap ng 4 na kulay at paminsan-minsan ay may kidlat na tumatagos mula rito at sinusunog ang mga ulap. 4 na usbong ang lumitaw sa mga sanga ng Four Elements Divine Tree at bawat isa ay naglalabas ng napakalakas na aura na kayang tapatan ng pinakamakapangyarihang immortal weapons tulad ng Loren Divine Blade at Green Emperor Tower.
Hindi tulad ng mga karaniwang sandata na hinuhubog sa pamamagitan ng panday, ang 4 na sandatang ito mula sa puno ay likas at may walang kapantay na kapangyarihan na inaalagaan ng langit at lupa. Napagtanto ni Severin na aabutin ng maraming siglo bago ganap na mahinog ang mga sandatang ito. Habang sinisipsip ng puno ang 4 na dakilang kapangyarihan sa kanyang inner world ay nagpasya si Severin na maaari siyang maghintay sa pag-unlad ng mga ito. Matapos sulyapan si Cretia na bumalik na sa Clearwind Sect ay pinunit ni Severin ang espasyo sa kanyang tabi at dumaan sa mga kanal nito pabalik sa airship. Sa mahinahong tinig ay sinabi niya na pansamantalang nawala na ang krisis sa Clearwind Sect kaya magpapatuloy sila patungo sa Ingeni Paradise. Walang pagtutol sina Amethyst at ang iba dahil alam nila ang bigat ng sitwasyon. Ang Ingeni Paradise ay mas malapit sa Southern Region kaya ang panganib dito ay mas malaki. 2 pamilya ng makapangyarihang quasi-royal celestials ang nagiba na ang isa sa Western Region ay tuluyang nawasak habang ang sa Southern Region ay halos naubos at iilang nakaligtas na lamang ang natira. Ang 2 rehiyon ay malapit sa Ingeni Paradise kaya ito ang unang tinamaan ng paparating na kadiliman. Sa ilalim ng utos ni Severin ang airship ay mabilis na tumawid sa malalawak na kabundukan at ilog. Isang madilim na liwanag ang bomb alert sa abot tanaw at nagpakita ng nakakatakot na aura sa paligid. Ang Ingeni Paradise na dating lugar ng kagandahan at kapayapaan, ngayon ay nababalot ng pagkawasak at ang paligid ay kasing itim ng tinta. Sa gitna ng kaguluhan maraming mga casual cultivators ang naghahanap ng kanlungan sa loob ng mga protective formation ng lugar habang nagmamadaling tumakas patungo sa kaligtasan. Tumangala si Severin at nakita ang isang matinding labanan sa ilog ng panahon. 2 figure ang naglalaban at ang kanilang banggaan ay naglalabas ng napakalakas na alon na sumisira sa malawak na bahagi ng kawalan. Si Callide na nakasuot ng puting damit habang nakatapak sa mga ulap ay mukhang pagod. Ang kanyang kalaban ay isang extraterrestrial royal celestial na may 9 na ulo at bawat ulo ay may kakayahang magpakawala ng matinding elemental na kapangyarihan. Sa itaas ng ilog ng panahon, lumakad si Ram-Ine sa isang landas na gawa sa banal na liwanag. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa walang pighil na kasakiman habang tinatitigan si Callide. Ang lahat ng 9 niyang ulo ay sabay-sabay na tumawa ng mapanlibak. O Callide, ang Heaven Palace ay napapalibutan na ng aming mga puwersa. Ang 2 matandang sina Lawrence at Libra ay hindi na makakatagal dito. Titiyakin ko ang iyong kaligtasan kung susuko ka sa amin at magiging aking kapareha, at maaari ka pang umabot sa ranggong quasi-celestial regent. Pinaling ni Callide ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, walang posibilidad. Ikaw ang dapat sumuko sa amin, at isa sa alang-alang ko ang pagligtas ng iyong buhay kung gagawin mo yun. Sa mabilis na galaw ng kanyang mapuputing kamay ay naglabas siya ng makulay na laso na bumasag sa kawalan at nagbigay ng presyon sa 3,000 landas. Napakatigas mo talaga, ani Ram-Ine habang lalong nagagalit at humalaklak. Ang Heaven Palace ay kinubkob na at ang aking mga kasamahan ay kasalukuyang pinapakilos ang aming mga ninuno. Abala si Lawrence habang ang Clearwind Sect at Tri-Celestial Island ay may kanya-kanyang problema. Sino pa ang inaasahan mong tutulong sa iyo? Umaasa ka pa ba na si Severin na ilang daang taon nang nagtatago ay biglang darating para iligtas ka? Ang 9 na ulo ni Ram-Ine ay puno ng paghamak habang binabanggit niya ang pangalan ni Severin. Hindi mangyayari ang madilim na kaguluhan na ito kung hindi pinatay ni Severin si Luther, 100 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng 1 siglo na lumipas, 3 lamang sa 9 heavens and 10 lands ang nasakop ang Devil Realm, ang Southern Region at ang Western Region malayo pa ito sa dating karangyan ng sinaunang panahon. Ang paghamak ni Ram-Ine kay Severin ay nagmula sa pagsisimula ng madilim na kaguluhan at pagkatapos ay ang 1 siglong pagre-retiro nito. Sa kabila ng estratehikong posisyon ng Longevity Alliance sa Blue Realm, ang mga Royal Celestial na may extraterrestrial aura ay tinatamaan ng Divine Retribution kapag tumatawid sa tubig na iyon. Tanging ang proteksyon ng Green Emperor Tower ang pumipigil sa kanilang pagsulong. Bagaman nagbabanggaan na ang mga mundo at unti-unting bumabalik sa dating anyo ng sinaunang panahon, ang mga extraterrestrial ay nananatiling itinuturing na mga dayuhan sa Celestial Realm.
Para bang tinatanggihan sila ng langit at lupa at ito ang dahilan kung bakit hindi sila makapagpakawalan ng malawakang pag-atake sa Longevity Alliance. Nang marinig ito ni Kal-Lide ay tila nanlumo ang kanyang mga mata, dahil ang buong Celestial Realm ay nasa digmaan at malamang na mas malala ang kalagayan ng Heaven Palace kaysa sa Ingeni Paradise. Sa kabilang banda, hindi pa malinaw ang sitwasyon ng Clearwind Sect at Tri-Celestial Island, ngunit sigurado siya na may sariling plano ang mga extraterrestrial. Hindi niya ito kontrolado dahil iilan lamang ang natitirang Royal Celestials kahit matapos ang napakaraming panahon. Napunta ang isip ni Kal-Lide kay Severin na para sa kanya ay isang pambihirang tao na tiyak na magiging Royal Celestial. Ngunit ang pagkawala ni Severin matapos makuha ang Heavenly Heart Imprint isang siglo na ang nakalipas ay nagdulot ng pagdududa sa kanya. Kung darating pa ba ito sa huli ay nagpasya siyang lumaban hanggang sa dulo. Bigla na lamang nagbago ang kulay ng langit at lupa habang umalangaw-ngaw ang Dagandong sa buong Celestial Realm. Isang patak ng kulay ube at gintong dugo ang bumagsak mula sa ikasyam na antas ng langit at naghatid ng malagim na balita sa isipan ni Kal-Lide, ang Heaven Palace ay bumagsak at kasama nito si Lawrence. Natigilan si Kal-Lide at napuno ng takot habang nakatingala. Samantala si Ram-Ine ay ngumisi ng may tagumpay. Hahaha, wala nang makapagliligtas sa iyo ngayong bumagsak na si Lawrence. Sumuko ka at bibigyan kita ng walang hanggang buhay ngunit una ay lasapin ko ang iyong katawan. Pinatatag ni Kal-Lide ang kanyang loob at sa kanyang perpektong mukha ay lumitaw ang matinding determinasyon habang hinigpitan niya ang makulay na laso. Ang pagsuko sa mga mananakop tulad ninyo ay hindi kailanman magiging opsyon para sa akin. Sa isang malakas na sigaw ay sumabog ang batas ng mga landas sa paligid ni Kal-Lide habang ang kanyang kapangyarihang celestial ay naging isang mapanirang puwersa sa kawalan. Ang makukulay na laso ay sumugod patungo kay Ram-Ine at winasak ang malalawak na bahagi ng espasyo. Tumayo si Kal-Lide sa isang mapanghamong tindig at naghanda para sa paparating na labanan na ikinainis ni Ram-Ine. Ang iyong katigasan ay walang hanggan. Pagkatapos ng isang mapanlibak na ungol, sumabog ang sandatang hawak niya sa isang banal na liwanag, at ang maruming bandila ay naglabas ng sinag na umabot ng 1,000,000 milya. Sa isang malakas na pagsabog, nagbanggaan ang dalawang sandata at nagpakawala ng nakabibinging pagsabog. Ang shockwave ay dumaan sa kawalan at winasak ang mga kadena ng mga kalapit na landas. Dahil sa pagod, napatid si Kal-Lide habang may dugong tumulo sa gilid ng kanyang labi. Siya ay malubhang nasugatan. Ngumisi ng palihim si Ram-Ine sa siyam niyang mukha habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Kal-Lide. Hindi ka dapat umasa, wala ka ng pag-asa, ang Heaven Palace ay wala na at bumagsak na rin si Lawrence. Kahit ang Clearwind Sect at Tri-Celestial Island ay kinukubkob na ng aking mga puwersa, iniisip mo pa ba na darating si Severin matapos ang napakahabang panahon ng pagre-retiro? Naghanda si Ram-Ine ng isang huling atake upang tuluyang kunin si Kal-Lide at wakasan ang matagal niyang paghahangad sa ganitong kagandahan. Ngunit sa isang biglaang pagbabago ng tadhana, isang malamig na tinig ang pumutol sa hangin sa likuran ni Ram-Ine. Akala mo ba madali lang iyon? Bago pa tuluyang makapag-react si Ram-Ine, si Severin ay lumitaw wala pang 100 talampakan sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay walang anumang kapansin-pansing alon ng enerhiya ngunit matatag siyang nakatayo sa hangin. Naramdaman ni Ram-Ine ang ginaw na gumapang sa kanyang likod. Bilang isang Royal Celestial, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa paligid ay hindi nakakaligtas sa kanyang pakiramdam. Ngunit ang presensya ni Severin ay tila nakalampas sa kanyang pandama. Kung nais ni Severin na umatake ng palihim, matagal na sana siyang patay. Ang biglaang paglitaw ni Severin ay nagpahinto kay Ram-Ine at naging mas maingat ito. Pakiramdam niya ay parang isang mortal lamang ang aura ni Severin ngunit malinaw na ito ay nakatayo ng buong yabang sa himpapawid. Samantala si Kal-Lide na handa ng lumaban hanggang kamatayan ay natigilan sa biglaang pagdating ni Severin. Napuno siya ng tuwa habang naramdaman ang pagdating ng kaligtasan para sa Ingeni Paradise. Bago pa siya makapagsalita ay sumugod na si Ram-Ine. Ang kanyang bandila ay nagliyab ng nakakatakot na liwanag at diretso kay Severin ang kanyang atake. Mag-ingat, sigaw ni Kal-Lide. Ngunit si Severin ay nanatiling kalmado at malamig ang kanyang tingin. Ang mga walang kwentang teknik na iyan ay walang silbi sa akin.
Nagpakawala si Severin ng isang napakalakas na suntok at mula sa kailaliman ng kawalan ay lumitaw ang isang banal na kamay. Isang nakabibinging pagsabog ang sumunod at ang dating makapangyarihang anyo ni Ram-Ine ay naging hamog ng dugo. Naramdaman ni Ram-Ine ang takot habang napagtanto niya. Ikaw ay isang perfect stage Royal Celestial. Sa isang sigaw ng takot ay tumakas si Ram-Ine nang hindi lumilingon at agad ginamit ang kanyang escape technique. Ngumisi lamang si Severin sa walang saysay na pagtakas at hindi niya balak hayaan itong makaligtas. Sa isang kisap mata ay ginamit ni Severin ang Heavenly Heart Imprint at lumikha ng isang nakamamatay na sword beam na humiwas sa panahon at binura ang pag-iral ni Ram-Ine mula sa sandaling nakuha nito ang pagkaunawa sa mga landas at prinsipyo. Dalawang mahinang bakas lamang ng enerhiya ang naiwan sa gitna ng pagkawasak. Bahagyang nagulat si Severin ngunit agad niya itong itinago ng hindi na pinagtuunan ng pansin. Sa pagbagsak ng isang Royal Celestial ay tila umiyak ang langit habang bumagsak ang pulang kidlat sa kalangitan at nagdala ng sandaling kaguluhan sa Celestial Realm. Ang paglubog ng araw ay kasing pula ng dugo sa siyam na kalangitan sa itaas ng Blue Celestial Realm. Ang dating maunlad na Heaven Palace ay wasak na wasak. Ang mga pader ay gumuho at ang mga bato ay nagkalat sa buong paligid. Sa tarangkahan ng Pure Heart Hall, pinangunahan ni Oliver ang apat na Royal Celestials, kabilang sina Lochok at Verdanto, habang pinagmamasdan ang kanilang ginawa. Nakaramdam siya ng biglaang kalungkutan, na para bang ang mundo ay nawala na ng anumang bagay na magpapasigla sa kanya. Ang Heaven Palace na dating humaharang sa mga extraterrestrial Royal Celestials ay tuluyang nasakop na. Sina Lawrence at Libra na kilala bilang unang Royal Celestials sa Celestial Realm ay napatay ng mga sandata. Para bang nabuksan ni Oliver ang pintuan ng buong Celestial Realm, kaya't nagkaroon sila ng kalayaang gawin ang anumang nais nila. Sa sandaling iyon, umiyak ang langit at lupa ng dugo habang ang kidlat ay bumabagsak sa lahat ng direksyon. Nang maramdaman ni Oliver ang unti-unting pagkawala ng presensya ni Ram-Ine ay nagbago ang kanyang ekspresyon sa matinding pagkatakot. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinanong niya, "Patay na ba si Ram-Ine?" Ang pagkamatay ni Ram-Ine ay parang batong bumagsak sa tahimik na lawa na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Hindi maganda ito. Kapag namatay si Ram-Ine sa Ingeni Paradise maaaring makatakas si Callide, sabi ni Verdanto na ang mukha ay naging madilim at baluktot sa pag-aalala. Matapos masakop ang Heaven Palace, ang mga extraterrestrial forces ay may kapangyarihan na sa 4 na rehiyon sa 9 heavens and 10 lands. Di nagtagal ang southern at western na bahagi ng Celestial Realm ay bumagsak din at ang central at eastern territories ang susunod nilang target. Ngunit ang Ingeni Paradise ay isang matibay na muog sa eastern region. Ang biglaang pagkamatay ni Ram-Ine ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang plano at nagpahinto sa kanilang pagsulong. Biglang uminit ang ulo ni Oliver nang marinig ito. Tumangala siya at tinitigan ang gintong liwanag sa kawalan na tila tumatagos sa bilyon-bilyong milya. Pinalawak niya ang kanyang divine senses patungo sa langit sa itaas ng Ingeni Paradise. Nangunot ang noo ni Severin at malamig nang umisi nang mapansin niyang may sumusubok na sumilip sa kanya. Sa isang iglap, ang aura ng kanyang perfect stage Royal Celestial ay sumabog at umalangaw sa kalangitan na winasak ang nakapaligid na espasyo. Ang divine sense ni Oliver ay agad na nadurog sa labis na kapangyarihan at napaurong siya sa Heaven Palace. Napaigik si Oliver sa sakit at napasigaw. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya sa lahat ng may hindi makapaniwala na tinig. Si Severin, siya ay umabot na sa perfect stage Royal Celestial at siya ang pumatay kay Ram-Ine sa itaas ng Ingeni Paradise. Nagtinginan ang mga Royal Celestials na hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagalit at gustong gumanti agad kay Severin habang ang iba ay nag-aalala at hindi alam ang dapat gawin. Sa gitna ng pag-uusap ay nagsalita si Verdanto. Kakatapos lang natin sa madugong laban sa Heaven Palace. Mahirap harapin si Severin ngayon lalo na't hawak niya ang fragment ng Heavenly Heart Imprint. Isang mabigat na kabaang bomb-alot sa lahat ng mabanggit ang Heavenly Heart Imprint. Ito ay isang banal na sandata na kayang kontrolin ang mismong kalooban ng langit at lupa. Malaki ang naging papel nito sa pagkawasak ng Blue Celestial Realm nang gamitin ito ni Arman.
Kung hindi nangyari iyon matagal na sana nilang nasakop ang buong rehiyon at marahil ay umabot na sa pagiging quasi-celestial regent. Hayaan muna natin siyang magmalaki sa ngayon. Kapag umusad ang ating mga puwersa matatapos din ang kanyang pagmamataas, ang desisyon ni Oliver matapos mag-isip ng mabuti. Kabanata 3100, sa kabilang dako, sa itaas ng Ingeni Paradise, nakadilat ng malaki ang mga mata ni Callide at bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkamangha matapos makaligtas sa tiyak na kamatayan. Sa kanyang pakikipaglaban kay Ram-Ine, halos matalo siya at napunta sa matinding panganib, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit si Severin ay nagawang patayin si Ram-Ine sa isang pag-atake lamang, kaya't nagtanong si Callide nang hindi makapaniwala. Ikaw ba ay isa ng Perfect Stage Royal Celestial? Tumango si Severin bilang tugon. Oo, ang lahat ng ito ay dahil sa fragment ng Heavenly Heart imprint na nakuha ko mula sa Chaotic Void, isang siglo na ang nakalipas. Sa labis na pagkagulat sa kumpirmasyon ni Severin, nanginag si Callide at napasinghap. Maliwanag na hindi ito isang karaniwang kalaban. Naalala niya na si Severin ay isang true immortal lamang noong unang pumasok sa Celestial Realm. Kalaunan ay nakuha nito ang kanyang paggalang matapos patayin si Robon na isang quasi-royal celestial. Ang mabilis na pag-angat nito sa pagiging royal celestial, isang siglo ang nakalipas ay sapat ng nakakabigla, ngunit ang pagiging perfect stage royal celestial nito ngayon ay halos hindi kapanipaniwala. Nasa bingit na siya ng pagiging quasi-celestial regent. Nang mapansin ni Severin ang pagkabigla ni Callide, inilahad niya ang kamay at iwinagayway ito sa harap ng kanyang mukha. Tama na ang pagkatulala, wala namang nakakapagtaka sa pagiging perfect stage royal celestial. Sa ngayon ang dalawang pinakamalakas sa extraterrestrials ay mga quasi-celestial regents. Ngayong bumagsak na si Lawrence at ang Heaven Palace ay nasa panganib, tayo naganap na pagkawasak kung hindi tayo magbubuklod. Sumang-ayon si Callide sa kanyang loika at iminungkahi niya. Magpulong tayo sa Ingeni Paradise at pag-usapan ang ating tugon sa kanilang banta. Ang dating pinakamakapangyarihang puwersa sa Celestial Realm na pinamumunuan nina Lawrence at Libra ay bumagsak na. Patay na si Lawrence, nawawala si Libra, at sugatan si Callide. Iilan na lamang ang natitirang Royal Celestial sa Celestial Realm. Samantalang ang mga extraterrestrials ay may 6 na Royal Celestials at 2 quasi-celestial regents na nagdadala ng matinding panganib sa buong Celestial Realm. Tinanggap ni Severin ang imbitasyon ni Callide at mabilis na nagtungo sa Ingeni Paradise. Matapos ang labanan ay natalo at naitaboy nina Amethyst at ng iba pa ang mga extraterrestrial quasi-royal celestials na kumubkob sa lugar. Pagkaupo pa lamang ni Severin ay agad siyang nagsalita ng direkta sa punto. Maaaring napatay ko ang isang Royal Celestial ng mga extraterrestrials ngunit hindi tayo dapat maging kampante dahil nananatili silang napakalakas. Ang mga susunod na ganting atake at mas matinding kaguluhan ay tiyak na darating. Iminumungkahi kong buhayin muli ang Ancient Imperial Court, ano ang masasabi mo Callide? Dahil sa pagkamatay ni Lawrence at pagbagsak ng Heaven Palace, ang panahon para sa pagbuo ng Ancient Imperial Court ay tila tama. Sa kanyang 100 taong pagre-retiro nasilip ni Severin ang kapangyarihan ng kanyang inner world at naramdaman niyang malapit na itong maging isang Great Thousand Worlds. Ngunit may mahalagang kulang pa rin. Nais niyang tularan ang pamamaraan ni Lawrence sa paggamit ng kapalaran ng lahat ng lahi upang umangat sa pinakamataas na antas at muling itayo ang kaayusan ng Celestial Realm. Natigilan si Callide sa napakalaking plano ni Severin at nagtaka kung bakit ito ang kanyang mungkahi. Kung buhay pa si Lawrence tiyak na tutol siya dito ngunit dahil sa kanyang kamatayan at sa banta sa Celestial Realm napilitan siyang sumugal. Sa huli ay halos maluli siya ni Ram-Ine kung hindi dumating si Severin. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay marahan siyang tumango ng seryoso. Ikaw na lamang ang natitirang Royal Celestial sa Celestial Realm, na napilitan tayo sa sulok at kailangan na ang mga sakripisyo, ibibigay ko ang buong suporta ng Ingeni Paradise sa iyo. Ngumiti si Severin bilang pasasalamat. Maraming salamat sa tiwala na iyan. Pagkatapos nito ay sandali pa siyang nakipag-usap kay Callide tungkol sa kanilang alyansa at mga plano sa depensa at opens iba.
Pagkatapos ay bumalik siya sa Longevity Alliance at labis na nasiyahan sa naging pag-unlad ng kanilang plano.